review and analysis ko sa naganap na Miss Universe Philippines 2025. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella in Pageant Tree, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ngayon ko nga sasabihin ang aking review and analysis sa naganap ng Miss Universe Philippines 2025, di ba? Na ang ingay ng motor, di ba? Nandito na ako sa Montalban, Rizal, o di ba? Ayan, at pag-uusapan nga natin na ang naganap doon sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Una nating pag-uusapan ang production. Amazing production, grabe. Na LSS ako. Ano ba yun? LSS ako sa song na ginamit sa Mabuhay from Miss Universe Philippines 1994. Oh my God. Ito ang first ever na panood ko ng Miss Universe at representative natin dito si Charlene Gonzalez at dito ginawa sa Pilipinas. Mabuti na isip talaga nila yun. Grabe, ang ganda talaga ng feels at talagang nung pinatugtog talaga yung song na to ay talagang parang nagbalik tanaw tayo sa nakaraan ng Miss Universe 1994 at parang ganun din yung mga national costume, nakakunwari naka-nat sila din at saka ang ganda ng pakiramdam na yun ang kanilang introduction number. So akala ko yun na yun mismo ang kanilang ganun ang ano ba tawag dito? Ganun yung eksena nila bago tawagin sila sa top 20. Yun pala hindi. Oh, di ba? Nakakaloka. Pero puntahan muna natin yung stage. To be honest guys, mas malaki yung stage ngayon kaysa sa dati. Mas bet ko rin yung stage ngayon kasi maraming eksena kaysa sa last year ng bonggang-bongga. Yung lighting, mas maraming lightings hindi. Mas maraming ilaw last year pero mas ang lawak ngayon. Parang iba ngayon yung ano nila, yung pailaw ngayon sa Miss Universe, iba yung LED, iba, everything is iba. Ang ganda. Para sa akin ito yung pinaka the best na stage nila. Akala ko maiksi lang din yung rampa pero mahaba din naman pala ng bonggang-bongga. At guys, yung camera angle nila ang ganda na ngayon. Nakikita yung stride ng paa ng mga girls when it comes sa pasarela. Nakikita yung mga eksena. Ang little bit disappointment ko yung hindi sila nagpakilala at isinagaw yung kanilang mga yung mga pangalan at saka mga mga lugar na represent. Yun lang yung medyo sayang. Dapat habang magkatapos sana nila na sumayaw ng mabuhay, mabuhay ngayon dapat talaga sila nagpakilala, hindi yung ginawa na nila yung pagpapakilala nila. Kasi mas maganda kasi yung feeling na naririnig natin yung boses nila at kung paano nila banggitin yung pangalan nila. O, diba? Next is mga host, Gabby Garcia and Zian Lim. To be honest guys, hindi bagay si Alden Richards at saka si Zian Lim pagsamahin as a host. Pero si Zian Lim with Gabby Garcia, perfect! Ang ganda-ganda, ang galing. Bagay yung nila, yung energy at kaya ni Zian Lim mag-host mag-isa. Diba? Wag sanang pagsabungin or kaya kasi ang ganda ng flow ng show at ang ganda din. Yun nga lang, yun talagang yung pinakaayaw ko ay ang nakatutok lagi sa host ang camera. Hindi pa talaga nagbabago. Yun at yun pa rin. How about the performers? Yung performers nila, si James Reid, Marlo Mortel, perfect, amazing. Ganda ang kanilang ipinakita. Pero yung mga tatlo nung nanghuli, ay purya gaba sa mga singer na yon. Ano yon? Grabe guys, habang doon kami sa likod guys nagbibilang kami na sintonado, bawat singer, sintonado, nagbibilang kami doon parang mga hurado sa tawag ng kangtanghali ng bonggang-bongga. Kasi nga, nakakaloka talaga yung tatlong singer na sobrang sintonado. Pero better luck next time na lang. Kulang pa sila sa practice. Ay nako, nakakawindang. And syempre yung mga performance, mga dancer, amazing naman talaga. So,
punta naman tayo doon sa sa kanilang casual wear. I love it. Ang ganda po nila tingnan doon sa sa kanilang mga suot nila na casual. Yung after nilang, yung tinawag na sila ng top 24, ang ganda talaga nun. Tapos pinarampa silang 24, ang ganda nun. Ang ganda talaga. Tapos akala namin wala na yun. Akala namin nga walang pa uniform sila na pa casual wear na eksena. Ang ganda. May iba silang segment. At talagang actually, doon pa lang, minarkahan ng mga frontrunner na kabog sila kasi grabe talaga yung yung segment na yun sa pagrampa nila ng kanilang mga casual wear. After that swimsuit competition, guys, kung sa bagay, to be fair, mas maganda ngayon ang swimsuit nila kaysa sa last year. Pero may igaganda pa. Gusto ko yung mas sexy, tapos mas kabog, di ba? Ng bonggang-bongga. May igaganda pa, pero okay na yun sa akin. At least better than last year ang kanilang swimsuit. Tapos at syempre, alam naman natin kung sino yung pumasok sa top 24. Hindi ko na isa-isahin, ang dami-dami nila. Pero guys, sa out of 20 sa prediction ko, isa lang ang hindi nakapasok, si Siargao. But yung predicted 19 candidates ko, pasok na pasok sa banga ng bonggang-bongga. Tapos nung top 10 na, ay top 12 na, yung top 10 ko, perfect. Walang nalagas, walang nalaglag. As in, pasok silang lahat. Talaga, oh my God, this is it. Sabi ko kasi, kung sa top 10 ko na yun, tapos isa lang nakapasok, pwede na akong mag-quit. Pwede na ako mag-quit bilang vlogger ng bonggang-bongga. Tapos, guys, yung evening gown, ang daming magagandang gown sa mga girls na mga hindi nakapasok. Pero dito sa nakapasok, mukhang si Atisa lang, si Sultan Kudarat, yun lang yung magandang gown. Super disappoint ako sa evening gown, parang hindi ako na-satisfy. Maganda din yung kay Iliana, kaya lang sana dinala niya yung shawl niya hanggang sa gitna. Na-disappoint ako. Maganda din yung execution ni Gabby Carvalho ng Cebu, ng gown niya. Also din Winwin Marquez, maganda din yung execution niya. Pero hindi talaga, hindi ako nabongkahan sa gown. Pero kay Katrina Ligado, yun din, okay lang din yung execution. Para kasi siyang foil na gold daw foil si Katrina Ligado doon sa kanyang gown. So hindi ako masyadong na-impress. Mas better yung preliminary gown niya. But still, wala naman tayong magagawa. Umabot pa rin siya ng bonggang-bonggang top 6. Oh my God, ito talaga yung top 6 eh. Lahat ay veterana except kay Cebu City. Which is, wala naman akong violence or action na lahat ay veterana na nakapasok kasi nag-perform naman talaga sila ng bonggang-bongga. That's why na, ayun, umabot sila. Tapos sa Q&A, at least may bigat yung Q&A this time ng bongga, o diba, about politics, about sa nangyayari sa Pilipinas, and about sa, basta ganon ang eksena. So, nagpapawisan ako, diba? Nakakaloka. This time, talaga, nagandahan ako sa Q&A. Yun nga lang, ang pinaka gusto kong sumagot talaga ay si Miss Gabby Carvalho. Maganda sana ang sagot ni Winwin kung hindi niya inulit. Okay din yung sagot sa akin ni Sinilawan Laguna. Sultan Kudarat. Tapos Sinilawan Laguna, very safe ang answer. Tapos, Katrina Ligado, alam naman natin yun when it comes sa Q&A, ang capability ni Katrina Ligado ay sapat lang. At tapos nagbigay ng bonggang-bonggang answer at heartfelt from the heart answer si Maria Atisa Manalo. But before anything else, dun tayo sa awarding ha, puntahan muna natin yung pagkadapa ni Atisa. Alam nyo guys, yung feeling ko nung nadapa si Atisa, wala. Confident pa rin ako na papasok siya sa 5. As in, literally confident ako makakapasok sa 5 dahil siya lang naman yung may magandang gown. Tapos yung pagbangon niya at saka yung pag-eksena niya, talagang kabog ng bonggang-bongga talaga. At grabe talaga yung aura niya. As in baga parang nagkaroon pa siya ng kumpiyansa after niyang madapa doon sa evening gown. Oh, diba? So, hopefully ganun yung mga beauty queen, nadapa man, bumangon at lumaban at umeksena. Ganon! So, ayun, wala naman akong problema sa lahat ng mga aspeto. Yun nga, may konti akong mga hanas dun sa pagtawag naman na 6 sila, tapos tinawag lang ang Miss Universe Philippines. Syempre, yung traditional na ano ba tawag doon?
magbabawas hanggang mag last two standing na hindi natin nakita. Pero mas okay na ganun kasi nga hindi natin malalaman kung ano yung placement at kung kanino ibibigay yung mga crown na natitira doon sa The Miss Philippines ng bonggang-bongga. So after kinoronahan ni Atisa, my God, alam niyo na paos talaga ako ng bonggang-bongga. Nakita naman ninyo ang reaction video ko, as in, hindi na ako magkamayaw. Nakita din naman ninyo ang reaction video ko nung nadapa si Atisa, ay pinopost ko na rin dyan sa aking short, dyan sa YouTube channel. At lahat naman dyan ipinost ko. Hindi, may iba pa ako siguro mga short clips na hindi pa na-post. Saka na lang kasi nga, pagod na pagod pa yung katawang lupa ko. Hindi pa after kasi ma-check out ako sa Golden Phoenix, in-invite ako ni Mami ni Amanda para mag lunch sa Dampa, sa Seafoods Dampa, sa Makapagal. Grabe, ang sarap. Thank you so much, Amanda Rosso, at saka sa National Director ng East Coast, Ma'am Dr. Alice, thank you so much, and of course sa Mami ni Amanda at sa Daddy ni Amanda. Maraming salamat at may binigay sila sa akin. Maraming talagang thank you po sa pagmamahal ninyo sa akin at sa pagsubaybay ninyo sa akin. Sana ay makita pa namin si Amanda sa mga pageant, national pageant dito sa Pilipinas para bonggang-bongga, di ba? So, I'm so happy talaga sa naging resulta na si Amanda, kahit newbie, umabot siya ng top 12. At mukhang kinabahan sila na umabot siya ng top 5 kasi tatalak talaga yung lola nyo. Dahil sabi ni Amanda sa akin, yung question, kaya niyang sagutin nyo with flying colors at hindi ganon yung mga sagutan niya. Oh, di ba? Nakakaloka si Amanda. Pero kung sinagot ni Amanda yung question na yun, talagang kayang-kaya niya. Kasi bongga kasi yung kanyang Q&A Q&A trainer. Hindi ko sasabihin kung sino, pero bongga. Amazing talaga. Pero so nalungkot siya pero masaya naman siya. So ang aking buong review and analysis dito sa Miss Universe Philippines, mas better than 2022, better than 2024. This is the best Miss Universe Philippines so far for me. Siguro sa mga host at sa mga judges medyo hindi masyadong mga pasabog at saka hindi masyadong sikat, but maganda ang production, maganda ang eksena at maganda ang resulta kasi eto na talaga kasi si Maria Atisa Manalo, syempre pangarap talaga ng buong pageant fans, kung hindi man, maliban na lang sa mga bitter, na ipadala din sa Miss Universe kasi deserve talaga ni Maria Atisa Manalo. At syempre, ang aking predicted winner talaga si Atisa at wala akong duda na siya talaga. At diba, yung kutob mo talaga kasi kahit hindi nag-perform si Atisa sa prelims ng bonggang-bongga, just like Siniloan Laguna, Sultan Kudarat, Taguig, Cebu, siya pa rin nilagay ko doon sa Miss Universe Philippines predicted winner kasi nga alam ko at kutob ko talaga ako na si Atisa Manalo yung mananalo talaga ngayong taon. Tapos alam mo yun, yung nakitaan ko na kasi ng authenticity si Atisa. Nakitaan ko na kasi na hindi na siya yung gigil na gigil at hindi sa lahat ng pagkakataon na pagkabugera ka ay ikaw yung mananalo, di ba? Si Atisa Manalo ang buhay na ebidensya na hindi kailangang mag-ikot-ikot at tumambling mag-split dyan para manalo. Nadapa pa nga siya pero yung dahilan yun para nadapa talaga siya para manalo siya ng competition para magkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban pa ng bonggang-bongga. Ayun guys, ang aking review and analysis sa Miss Universe Philippines 2025 sa lahat ng nangyari kagabi. I'm so happy talaga sa naging resulta. Abangan ninyo kung bakit si Atisa Manalo ang nanalo at kung bakit si Atisa Manalo ang ating ipadala sa Miss Universe 2025. Ano nga ba ang kanyang mga ano ba tawag dito? Ano nga ba ang kanyang alas? Ano nga ba ang kanyang strategy para sa Miss Universe 2025? Abangan ninyo sa next vlog ko. Maraming salamat and this has been Gaisel Ortega. Paalam po. And this is my review and analysis. Talaga. Oh, di ba? Paalam po guys. I'm so pagod. I'm so paos. I'm so tired talaga. At kailangan ko na ng tulog. Haggardness. O, di ba? Paalam. I love you all.